Maingat na iniimbestigahan ng PNP ang lahat ng anggulo sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Tan at kanyang driver matapos idawit ng mga suspect ang sariling anak ng biktima sa krimen. Inaalam po ng PNP kung posibleng nililihis lang ang pagtunton sa tunay na mastermind. At nakatutok si June Veneracion. Lumalim ang misteryo sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke o kilala ring Anson Tan nang isangkot ang kanyang anak sa extrajudicial statement ng main suspect na si David Tan Liao. Nasa police custody na si Liao. Claiming it was the son who ordered for the kidnapping ni Anson Ke and eventually ordering na patayin po ito pong ating biktima. We have to clear everybody kasi gusto talaga namin. Gusto already the mastermind at kaano namin, sino po yung makasama ni nung suspect namin. Maingat po, lahat po inimbestigahan, prove po natin. Lahat ng statement yan, you have to prove it kung tama o mali. Kaya isinama na ng PNP ang anak ng negosyante na si Alvin sa mga respondent para sumailalim sa preliminary investigation ng Department of Justice. Aligasyon ni Liao na bago nito ay nasangkot na rin sa iba pang kaso ng kidnapping. Nag-usap sila ni Alvin para sa planong pagdukot at pagpatay, bagamat walang mailabas na ebidensya. Si Alvin na nakipag-negotiate noon sa mga kidnapper, voluntaryong isinuko ang kanyang cellphone sa PNP para sa forensic investigation. We cannot discount the possibility that the David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. And there is also a possibility that David Tan Liao is the mastermind himself. Sabi ng isang anti-crime advocacy group na nakakausap ng mga naulila ni Ke, lubos lang naapektuhan ng pamilya. The victim family was crying when they saw on the news that the son is now a suspect. It is so unfair. Inilabas naman ng PNP ang litrato ng dalawa pa umanong sangkot sa krimen, sina Jonin Lin at Wen Lin Gong alias Kelly Tan Lim. May isang concerned citizen nila ang nag-alok ng 5 milyong pisong pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon tungkol kay Kelly. At ito po yung babae po na ginamit po na bait. Meron pang 4 na Chinese na hawak ang PNP kaugnay ng pagdukot at pagpatay kay Ke. Kabilang sa kanila ang 2 na pinagpadalhan ng ransom bago idaan sa mga casino junket operator at back-convert sa cryptocurrency ang kabuang 200 billion pesos to ransom mula sa pamilya Ke. Ang legal counsel ng 2, itinangging ipinalit nila ang pera sa crypto. We will gladly cooperate with the law enforcement agencies just to make sure na maintindihan nila that the 2 clients that we are representing are in no way, shape, or form part of that conspiracy which led to the abduction and the kidnapping and the eventual killing ni Mr. Anson Tan or Anson Ke. They are just there for people that want to have USD to or peso to USD or peso to yuan to RMB or peso or dollars to RMB, palitan lang. At hindi sila yung naging recipient nung ransom money in any way. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.